Inihayag ni Pain kung wala silang ganitong sekreto ay hindi sila mananalo at may pinalabas si Pain at ito ay si Zetsu. Ininform ni Pain kay Zetsu na inutusan siya ni Madara na kunin niya ang Nine Tails at gustong makita ito ni Zetsu, ngunit may papanoorin pa silang panibagong laban at ito ay laban ni Itachi at Sasuke. Nag-aalala si Suigetsu kay Sasuke dahil maaaring ang unang pinuntahan nilang hideout ng Akatsuki ay natumpak nila na naruroon ang mga ito at si Itachi ay malakas, ngunit para kay Karin na hindi matatalo si Sasuke at susuriin ni Karin ang loob galing doon, kaya kung may mangyari man ay papasok na sila. Kakausapin din ni Jugo ang mga ibon para libutin ang lugar at tumingin sa kahit anumang paggalaw ng kalaban. Walang makita ang mga clone ni Naruto kaya bumalik na ito sa original na Naruto at ininform ni Naruto kina Kakashi na wala si Sasuke sa timog ng kagubatan at dinagdagan pa ni Naruto ang mga clone niya upang maghanap, kaya umalis na ang mga ito. Pagkapasok ni Sasuke sa hideout ay naruroon na si Itachi at umatake sa likod si Sasuke gamit ang Chidori at dinamihan ni Sasuke ang saksak kay Itachi, ngunit isa lamang pala itong clone. Ininform ni Itachi kay Sasuke na pumunta sa hideout ng Uchiha ng mag-isa at doon sila maglalaban. Pumunta sina Suigetsu sa hideout dahil may nasen si Karin na chakra, kaya nag-alala sila at pinapasunod ni Sasuke ang tatlo sa kanya. Pumunta na sina Sasuke at nararamdaman ni Karin ang parehas na chakra sa lahat ng lugar at tinanong ni Suigetsu kay Sasuke kung babaguhin ba nila ang kanilang daan, kaya sumagot si Sasuke na huwag nilang pansinin ito at dumiretso lamang. Nakasalubong ng clone ni Naruto sina Sasuke at gumamit ng Chidori si Sasuke upang matalo ito. Ininform ni Naruto sa iba na nakita na niya si Sasuke at pinuntahan na nila ito. May naramdaman si Karin na may paparating sa kanila at ito ay si Kisame at ininform ni Kisame sa kanila na si Sasuke na lamang ang makakaalis doon dahil ito ang utos sa kanya ni Itachi at ang iba ay maghihintay na lamang doon. Pumayag si Sasuke ngunit hindi sumasang-ayon si Karin at gusto nito na pumasok sila doon at sama-samang talunin si Itachi, ngunit ayaw ni Sasuke at pumunta mag-isa. Gusto ni Suigetsu na makipaglaban kay Kisame at hindi uurong si Kisame dito. May nakita si Hinata na chakra at nagpakita si Tobi sa kanila at umatake si Naruto sa likod ni Tobi gamit ang Rasengan, ngunit tumugos lamang si Naruto. Naglaban na sina Kisame at Suigetsu at nag-aalala si Karin kay Sasuke at naramdaman rin ito na tumigil sa paggalaw ang Konoha. Nasipan ni Tobi ang clone ni Naruto at napansin ni Kakashi na nakikipaglaro ito sa kanila at nagtataka kung anong layunin ni Tobi sa kanila. Umatake si Suigetsu ngunit naging tubig ito at umatake ulit, ngunit nakaiwas si Kisame at naramdaman ni Suigetsu na nauubos ang chakra niya kahit na hindi niya pa ginagamit ito ng sobra at ininform ni Kisame na ang kanyang shark skin sword ay nakakapag-absorb ng chakra. Inutos ni Yamato na gagamitin nila ang Formation B at binato ni Sakura si Naruto at dinestruct nila si Tobi upang mapalibutan siya ng tatlong, ngunit nakakaiwas si Tobi at umatake si Naruto sa taas gamit ang Rasengan, ngunit nawala ito at lumitaw. Biglang umalis ito kay Naruto at pumunta kay Kakashi at inutos ni Kakashi sa kanila na huwag silang titigil at pilitin nila na makaalis, kaya umalis na sina Yamato. Nahahabol ni Tobi ang lahat at hindi maintindihan ni Kakashi kung anong jutsu ang ginagamit nito at kung hindi nila matatalo si Tobi ay hindi sila makakaalis. Naiinis si Naruto dahil wala silang oras na manatili doon, kaya inutos ni Yamato na gagamitin naman nila ang Formation A at malapit na si Sasuke kay Itachi. Nakapunta na si Sasuke kay Itachi at lumapit si Itachi dito at sabay silang umatake. Sinangga ni Sasuke ang kanay ni Itachi at sinipa ni Itachi ito. Habang pababa si Itachi sa sahig ay hihiwain ito ni Sasuke, ngunit kumapit si Itachi sa damit nito upang makaiwas at binato si Sasuke. Gumamit ng Chidori si Sasuke, sabay nag-Chidori stream at tumalon si Itachi, ngunit nasa taas si Sasuke kaya nasaksak ito. May gustong tanungin si Sasuke rito at may tinuro si Itachi at nasa upuan siya at genjutsu ang nasaksak ni Sasuke. Tinanong ni Itachi kung anong gusto nito na malaman at sinaksak ni Sasuke si Itachi sa likod dahil genjutsu lamang ang nakikita ni Itachi sa harap. Tinanong ni Sasuke na nung sinabi niya sa kanya na kapag nagkaroon na siya ng Mangekyo Sharingan ay tatlo sila katulad niya na magkakaroon ng kapangyarihan nito, kaya tinanong ni Sasuke kung sino ang pangatlo at sino sa Uchiha clan ang may Mangekyo Sharingan.
Tinanong ni Itachi kung bakit niya gustong malaman kaya sumagot si Sasuke na papatayin niya rin ito pagkatapos kay Itachi dahil sigurado siya nakasabwat ito sa pagpatay sa Uchiha clan at kahit si Itachi ay hindi mapapatay ang buong police force ng mag-isa lamang at sumagot si Itachi na si Uchiha Madara ito. Biglang nagulat si Sasuke dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ng Nine Tails tungkol kay Madara at ininform pa ni Itachi na isa ito sa founder ng Konoha at siya rin ang unang nakakuha ng Mangekyo Sharingan. Nagtataka si Sasuke dahil patay na si Madara ngunit sumagot si Itachi na buhay pa ito at palagay lamang ni Sasuke na patay na si Madara at parehas ito na palagay din niya na si Itachi ay mabait niyang kapatid. Akala ni Sasuke na isa lamang genjutsu ang pinakita ni Itachi sa kanya nung bata pa siya at ayaw niya itong paniwalaan ngunit nagkamali siya at iyon ay realidad at umatake si Sasuke kay Itachi dahil alam niya na genjutsu lamang ang nasaksak niya na Itachi. Tinanggal na ni Sasuke ang Chidori at tumayo na si Itachi habang nanunood si Zetsu sa laban. Ininform ni Itachi kay Sasuke na ang Mangekyo Sharingan ay espesyal at kapag ginamit ito ay mawawalan ito ng paningin kaya tinanong ni Sasuke kung ito ang kapalit para makontrol ang kapangyarihan ng Nine Tails at tinanong pa niya kung sino at ano si Madara kaya sumagot si Itachi na siya ang unang nakaamo sa Nine Tails gamit ang mata na ito at siya ay isang immortal na kanyang partner at mentor at siya rin ang makakapagpabuklat sa ibang sikreto ng Mangekyo Sharingan. Nagtataka si Sasuke kung ano ang ibang sekreto ng Mangekyo Sharingan at tinanong kung may iba pang ocular jutsu bukod sa pagpapaamo sa Nine Tails kaya sumagot si Itachi ng oo at may isa pang sekreto at ito ay importanteng sekreto. Tinanong ni Sasuke kung ano ang sekreto na ito at hindi makita ni Itachi si Sasuke at sasabihin ni Itachi sa kanya ang mga nangyari sa nakaraan na ugnay sa kasaysayan ng Uchiha. Ikinwento ni Itachi na matagal na ang nakakaraan ay si Madara ay may nakababatang kapatid at nung bata pa ang dalawang ito, hinasa nila ang kanilang skills at nagkompetensya sa bawat isa at parehas silang nagkaroon ng Mangekyo Sharingan at kinonsidera sila bilang espesyal sa kanilang clan. Parehas silang naghanap upang mahasa ang kanilang mga ocular powers at nagkompetensya sa isa't isa at ang magkapatid ay pinatay nila ang mga importante sa kanilang buhay at nagkaroon ng Mangekyo Sharingan. Ginamit ng magkapatid ang kanilang ocular powers upang makuha ang control at naging leader si Madara, gayunpaman, may pagbabago ang nangyari kay Madara. Ang presyo ng pagkuha ng kapangyarihan ay ang pagsira sa sarili at mawawalan ng paningin. Ginawa lahat ni Madara ang kinakailangan upang mabalik ang kanyang paningin ngunit walang gumana upang bumalik ang paningin ni Madara ay kinuha nito ang parehas na mata ng nakababatang niyang kapatid at nagkaroon ng panibagong paningin si Madara at hindi na ulit na wala pa ang paningin nito at nagkaroon siya ng Eternal Mangekyo Sharingan. Usap-usapan na ang mata ng nakababatang kapatid ni Madara ay nakakuha ng Eternal Light nung makita ang panibagong host at nagbago kaya ang bago at unique na ocular jutsu ay nabuhay sa mga mata na ito. Gayunpaman, ang palitan ng mata ay isinasagawa lamang sa mga kasapi sa clan, saka, hindi lahat ay makakakuha ng bagong kapangyarihan sa method na ito at iyon ang nananatiling katotohanan pagkatapos ng hindi mabilang na sakripisyo. Ginamit ni Madara ang kanyang kapangyarihan at kinuha ang bawat clan at bumuo siya ng alyansa sa Senju Clan of the Forest na ipinagmamalaki na pinakamalakas na ninja clan at nagsagawa ng bagong organisasyon. Hindi nagtagal si Madara ay nakipaglaban sa leader ng Senju Clan upang makuha ang pagiging leader ngunit natalo ito at nananatiling buhay si Madara na may ocular powers na nakakabit sa kanya at nagbuo siya ng bagong organisasyon na tinatawag na Akatsuki at tinago ang kanyang sarili sa anino nito. Makalipas ang 16 na taon, si Madara ang gumawa sa pag-atake ng Nine Tails sa Konoha ngunit nabigo ito dahil kay Fourth Hokage kaya sa madaling salita si Madara ay isang talunan at hindi siya karapat-dapat na maging magaling sa Uchiha at si Itachi ang hihigit kay Madara at magiging ultimate ninja at ngayon, makukuha na niya ang kapangyarihan na makakahigit kay Madara at balak ni Itachi kuhanin ang mata ni Sasuke upang mabalik ang paningin nito. Inihayag pa ni Itachi na ang Uchiha clan ay pinapatay ang kanilang kaibigan upang makuha ang Mangekyo Sharingan at magulang at kapatid ay nagpapatayan upang makuha ang Eternal Ocular Powers at ipagyabang ang kapangyarihan na ito at sa araw na nabuhay si Sasuke ay hindi na niya maiiwasan ang ganitong kapalaran kaya papatayin ni Itachi si Sasuke at para maging malaya si Itachi sa ganitong kapalaran at magbigay ng totoong pagbabago.
Tinanggal na ni Sasuke ang kanyang mga bandages at naglabas ng shuriken upang ibato kay Itachi, ngunit iyon din ang ginawa ni Itachi at sunod-sunod silang nagbatuhan ng shuriken at parehas silang walang nasugatan. May clone si Itachi sa likod at nagbato ng kanay, ngunit sinangga ni Sasuke ito gamit ang ahas. Naglabas ng malaking shuriken si Sasuke at binato at hinaluan ito ng Chidori kaya natalo ang clone. Mabilis na pumunta si Itachi sa harap ni Sasuke at sinipa. Gagamit sana ng Chidori si Sasuke, ngunit pinigilan ni Itachi at sinuntok at kinuha na ni Itachi ang kaliwang mata ni Sasuke. Balak na rin kunin ni Itachi ang isang, ngunit gumamit si Sasuke ng curse mark kaya umatras si Itachi. Nilagay ni Itachi sa isang lagayan ang mata ni Sasuke at nasa likod nito si Itachi upang pigilan at hindi makagalaw si Sasuke. Lumapit na si Itachi at kukunin na ang kanang mata ni Sasuke, ngunit binuo ni Sasuke ang kanyang curse mark at inatake ang nasa likod niyang Itachi. Biglang kumpleto pa ang mata ni Sasuke at nanghina ito at sa tingin ni Zetsu ay nanalo si Itachi dahil nahuli si Sasuke sa Tsukuyomi ni Itachi kaya naparalyzed ito at kaya na ni Itachi na gawin ang gusto niya. Ngunit iyon ang akala ni Zetsu at natumba si Itachi dahil nakatakas si Sasuke sa Tsukuyomi ni Itachi. Gagawing totoo ni Itachi ang pagkuha niya sa mata ni Sasuke at nakikita ni Zetsu na seryoso na si Itachi at maaaring makita nila ang Amaterasu. Nagsenyales na si Itachi upang gumamit ng jutsu, ngunit hindi ito hahayaan ni Sasuke at naglaban ng malaking shuriken upang ibato ito kay Itachi. Nakita ni Itachi na dalawa ang shuriken at nilagyan ng Chidori, ngunit nakaiwas pa rin ito. Hinila ni Sasuke ang shuriken at nasira kaya natamaan si Itachi sa binti. Tinanggal ni Itachi ang patalim at nagtataka si Zetsu dahil sigurado ito na maiiwasan ito ni Itachi. Sumakit ang mata ni Itachi at gumamit ng fireball jutsu si Sasuke at tumalon si Itachi upang makaiwas, ngunit ginamit ni Sasuke ang Chidori upang umatake dito. Nakaiwas si Itachi at gumamit ng fireball jutsu, ngunit ligtas si Sasuke gamit ang curse mark. Gumamit ng sabay ang dalawa ng fireball jutsu at nananalo si Sasuke, ngunit nilagyan ni Itachi ang kanyang apoy ng Amaterasu kaya natalo ang kay Sasuke at napaatras ito ng kaunti. Inihayag ni Zetsu na ang Black Flames na ito ay hindi nawawala hanggat ang target nito ay hindi nasusunog kahit na ang target ay apoy din. Umikot si Sasuke kay Itachi upang hindi siya tamaan ng Amaterasu at hinahabol ng Black Flame si Sasuke hanggang maabutan ito kaya nasaktan si Sasuke. Lumapit si Itachi kay Sasuke, ngunit nag-substitution ito at pumunta sa ilalim. Nag-curse mark ulit si Sasuke at si Itachi ay inuubo na. Gumamit ng fire jutsu si Sasuke kaya umatras si Itachi, ngunit sunod-sunod na ginawa ni Sasuke at nasunog ng konti ang kamay ni Itachi. Parehas na silang pagod at nawala na ang curse mark ni Sasuke at may gagamitin ito na huling jutsu. Akala ni Itachi na nagsisinungaling si Sasuke dahil alam niya na wala ng chakra ito at ginamit ni Sasuke ang Orochimaru style na substitution jutsu para makatakas sa Amaterasu dahil kinakailangan ito ng malaking chakra kaya sumang-ayon si Sasuke na wala na siyang natitirang chakra at ginamit na niya ito sa huling fire style jutsu, ngunit handa si Sasuke upang patayin si Itachi at ang kanyang gagamitin na jutsu ay katulad ng Amaterasu na imposibleng maiwasan. Biglang may kidlat na pumapaligid sa kanila at napagtanto ni Zetsu na yun ang purpose ng paggamit ni Sasuke ng fire style jutsu kanina at ang target nito ay hindi si Itachi kundi sa langit upang magsanhi ng biglaang init sa atmosphere at gumawa ng mataas na daloy ng hangin upang bumuo ng thunder clouds. Imbis na gamitin ni Sasuke ang kanyang sariling chakra ay sinadya nitong kunin ng advantage ang malaking enerhiya ng atmosphere para makagawa ng lightning style jutsu. Umakyat si Sasuke at sinadya nito na akitin na palabasin si Itachi para magamit niya ang init na ginawa ng Amaterasu. Pinangalan ni Sasuke ang jutsu na ito na Kirin at may lumabas na lightning dragon at pinaatake kay Itachi kaya nasira ang building at nakahandusay si Itachi. Akala ni Sasuke na tapos na ang laban, ngunit buhay pa rin si Itachi kaya nag-curse mark si Sasuke at gumamit si Itachi ng Susanoo. Nagbago ang itsura ng Susanoo ni Itachi at nararamdaman ni Sasuke si Orochimaru at kinukumbinsi nito si Sasuke na kakailanganin niya si Orochimaru upang matalo si Itachi kaya kailangan ni Sasuke na ilabas si Orochimaru. Lumabas kay Sasuke ang Eight-Headed Serpent jutsu ni Orochimaru at sumugod ang ahas kay Itachi, ngunit madali lamang natalo ito ng Susanoo ni Itachi.
Sumugod ang 3 ahas ngunit nasangga ito at nahiwa ang 3 ahas. Ginapos ng ahas ang Susanoo ngunit natalo din ng Susanoo ang mga ahas. Lumabas na si Orochimaru sa dila ng isang ahas at mukhang inaasahan ni Itachi na lalabas si Orochimaru at may nilabas si Orochimaru sa bunganga niya na sword. Nagpasalamat si Orochimaru kay Itachi dahil pinahina na nito si Sasuke at ito na ang tsansa niya na makuha ang katawan nito. Nainis si Itachi at sinaksak si Orochimaru at akala ni Orochimaru na hindi gagana ang atake ni Itachi ngunit napagtanto ni Orochimaru na gumamit ito ng Totsuka Blade kaya natalo si Orochimaru. Inihayag ni Zetsu na ang Totsuka Blade ay isang sword of silang at ito ay nakakapagsil na kung sino man ang nahiwa nito at pinapunta sa Genjutsu World panghabang buhay at naabsorb na nito si Orochimaru at naligtas si Sasuke. Sumasakit na ang katawan ni Itachi at nawawala na ang Susanoo nito at nagbato ng kanay si Sasuke na may paper bomb dito ngunit ligtas pa din si Itachi. Unti-unting lumalapit si Itachi at unti-unti namang umaatres si Sasuke. Nagbato ulit si Sasuke ng kanay na maraming paper bombs ngunit wala itong talab. Lumapit na ulit si Itachi at ginamit ni Sasuke ang kanyang sword sa Susanoo ngunit tumalsik lamang siya. Nakalapit na si Itachi kay Sasuke at may sinabi at ngumiti at ginawa niya ang habit niya kay Sasuke lagi sa noo at namatay. Hindi makapaniwala si Zetsu na patay na si Itachi at nararamdaman ni Zetsu na ang lakas ni Itachi ay mas malakas pa doon at ang kanyang galaw ay hindi normal at hindi nito na-counter na dapat kaya niyang i-counter at umubo siya ng umubo ng dugo habang lumalaban at maaaring si Itachi ay may seryosong pinsala kahit na bago magsimula ang laban. Sumugod na si Kiba at gumamit ng wood style si Yamato ngunit nakakaiwas si Tobi at gumamit si Kiba ng Fang over Fang at naiwasan rin ito ni Tobi at gumamit ng Rasengan si Naruto ngunit tumagus lamang si Naruto. Nahuli ni Yamato si Tobi ngunit nakaalis ito. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi natatamaan si Tobi ng mga atake nila. Sa tingin ni Sakura na maaaring si Tobi ay isang clone o isang genjutsu na nakakapagpakita sa kanila ng ilusyon at yun din ang naisip ni Hinata kaya ginamit niya ang kanyang Byakugan para madagdagan ang kanyang field of vision at suriin ang chakra nito at ang nakita niya lamang na chakra ay sa kanya. Sumugod ang mga insekto ni Shino kay Tobi ngunit naiwasan ito ni Tobi at kumalat ang mga insekto ni Shino upang hindi na makawala pa si Tobi. Gumamit ng Beetle Sphere si Shino at napalibutan na ng insekto si Tobi. Nadedetect pa din ni Hinata na nasa loob si Tobi ng mga insekto at gumamit si Yamato ng wood style ngunit biglang nawala si Tobi. Sa tingin ni Sakura na ito ay teleportation jutsu ngunit hindi sumang-ayon si Shino dahil kung teleportation ito, ang kanyang mga insekto ay susundan kung saan man ito nag-teleport at hindi nila hahayaan na makatakas ito. Sa tingin ni Kakashi na nag-travel ito sa space nang walang paggamit ng senyales, pag-summoning o kaya naman mag-iwan ng marka at ito ay transportation technique na makakahigit sa 4th Hokage. Inihayag ni Sakura na kung totoo man na napapawala nito ang kanyang existence hanggat gusto niya ay kaya rin ito na mabura ang kanyang parte ng katawan at ito ang dahilan kung bakit ang katawan nito ay hindi tinatablan ng mga atake kaya napagtanto ni Kakashi na hindi iniwasan ni Tobi ang mga atake nila at ito ay tumatagos lamang. Naramdaman ni Akamaru at Hinata si Tobi kaya tinuro niya kung nasaan ito. Gumamit ng tunneling fang si Kiba ngunit nakaiwas ng madali si Tobi at biglang dumating si Zetsu at ininform ni Zetsu kay Tobi na patay na si Itachi at nanalo si Sasuke kaya nagulat sina Naruto nang marinig ito. Tinanong ni Naruto kay Zetsu kung nasaan si Sasuke ngayon at nakita ni Kakashi na may Sharingan din si Tobi. Umalis na sina Zetsu at Tobi at inutos ni Kakashi na umalis na sila upang hanapin si Sasuke bago pa dumating sina Zetsu doon. Umakyat si Kakashi sa puno at nakita ang itim na usok kaya inutos ni Kakashi kay Hinata na tingnan ang direksyon na iyon. Tiningnan na ito ni Hinata gamit ang Byakugan at ininform na may nakikita siyang malakas na chakra sa layo na 10 kilometro at ang kagubatan ay nasusunog dahil sa Black Flames kaya pupunta na sila doon. Nakarating na sina Tobi at Zetsu kina Sasuke at dadalhin nila ang katawan ni Sasuke at Itachi at aalis na doon. Naamoy na ni Kiba sina Tobi at ininform na nakarating na ang mga ito kina Sasuke. Nakita na nila ang Amaterasu kaya binalalaan ni Kakashi na huwag silang lalapit dito. Gumamit si Yamato ng Planet Splitter at nahati ang kagubatan para makadaan sila at ginamit na ni Kakashi ang kanyang Mangekyo Sharingan.
Dumating na si Zetsu kina Kisame at ininform sa kanila na nanalo si Sasuke kaya tinanong ni Karin kung nasaan ito. Sumagot si Zetsu na nasa ligtas na lugar si Sasuke at nasa silangang hideout ito ng Akatsuki kaya pumunta rin sina Karin doon dahil paparating na ang mga taga Konoha kaya pupunta na sila doon. Nakarating na sina Naruto ngunit wala nang nakikita si Hinata na kahit sino doon bukod sa kanila at may naaamoy pa rin si Kiba na kahit konti ngunit late na talaga sila at naiinis si Naruto dahil hindi niya maabutan si Sasuke. Nagising na si Sasuke at ininform ni Tobi na pinagaling niya ang sugat nito at nakita na nila ang isa't isa nung nakaraan at huwag mag-alala dahil hindi na sila magkalaban at may sasabihin si Tobi kay Sasuke ngunit hindi interesado si Sasuke. Ininform ni Tobi dito na ang pag-uusapan nila ay tungkol kay Itachi dahil sa tingin ni Sasuke na alam na niya ang tungkol sa kapatid niya ngunit wala siyang alam at bago niya sabihin ito ay magpapakilala muna siya at tatanggalin ang maskara ngunit nung makita ni Sasuke ang Sharingan nito ay nagkaroon ng Mangekyo Sharingan ang kaliwang mata ni Sasuke at nagkaroon ng Amaterasu sa katawan ni Tobi kaya napa-atras si Tobi. Bumalik na sa dati ang mata ni Sasuke at nagtataka si Sasuke kung anong nangyari. Nakaligtas si Tobi sa Amaterasu at ininform na nilagay ni Itachi ang Amaterasu sa mata ni Sasuke at para mapatay ni Itachi si Tobi ay naglagay ng jutsu si Itachi kay Sasuke o kaya naman para mapalayo si Sasuke sa kanya. Maaaring naglagay ng self-activate Amaterasu kapag tumingin si Sasuke sa Sharingan niya. Hindi pa rin maintindihan ni Sasuke ang nangyayari kaya sumagot si Tobi na bago mamatay si Itachi ay may ginawa ito kay Sasuke at naalala ito ni Sasuke at para kay Sasuke ay transfer ni Itachi ang kanyang ocular power sa kanya. Tinanong ni Sasuke kung bakit ito gagawin ni Itachi kaya sumagot si Tobi na para maprotektahan ni Itachi si Sasuke kaya nagulat ito. Hindi naniniwala si Sasuke at kapag pinagpatuloy pa ni Tobi na magsalita ng walang kwenta ay papatayin siya ni Sasuke ngunit sumagot si Tobi na totoo ang lahat ng sinasabi niya at sinabi rin kay Sasuke ni Itachi na may kasabwat siya nung gabi na pinatay nito ang Uchiha clan at ininform na siya ang Uchiha Madara na tinutukoy ni Itachi. Alam ni Madara ang lahat tungkol kay Itachi at mukhang hindi alam ni Itachi ito bago siya mamatay ngunit ayaw nang marinig ito ni Sasuke. Sasabihin pa rin ito ni Madara dahil kailangan ni Sasuke na marinig ang sasabihin niya at para sa kapakanan ng Ninja World at para sa kapakanan ng Konoha at para sa kapakanan ni Sasuke, ang kanyang kapatid ay tinaya ang lahat at malalaman ni Sasuke kung paano nabuhay si Itachi. Ang dahilan kung bakit nilagay ni Itachi ang Amaterasu kay Sasuke ay determinado ito na si Sasuke at Madara ay hindi magkakakilala at maiintindihan ni Sasuke kung bakit at ang iba pang mga bagay kung makikinig si Sasuke sa kanya. Ininform ni Madara na ang may alam ng katotohanan kay Itachi ay si Danzo, Third Hokage at ang mga advisors na si Homura at Koharu. Dahil patay na si Third Hokage ay tatlo na lamang sila ang nakakaalam at maaaring hindi nila ibubunyag ang katotohanan ito at ito rin ay kagustuhan ni Itachi. Gayunpaman, gusto ni Itachi na siguraduhin at hindi nito pinagkakatiwalaan si Madara at kung alam man ni Madara ang totoo ay plinano nito na patahimikin si Madara gamit ang Amaterasu at inaasahan niya na ipapakita ni Madara ang kanyang Sharingan para makipag-usap kay Sasuke. Naguguluhan na si Sasuke kung anong pinagsasabi ni Madara at hindi siya naniniwala dahil sinubukan siyang patayin ni Itachi at kuhanin ang mga mata niya at hindi na makahinga ng ayos si Sasuke. Nagising na si Sasuke at tinali ito ni Madara dahil kapag hindi niya ito ginawa ay hindi mananatili si Sasuke at makinig sa kanya. Inihayag ni Sasuke na kalaban niya si Itachi, pinatay nito ang magulang nila at lahat ng tao sa Uchiha clan, siya ay isang rogue ninja, miyembro ng Akatsuki at siya ang target niya. Sumang-ayon si Madara na pinatay ni Itachi ang Uchiha ng isang gabi at umalis sa Konoha at iyon ang utos na gawin ni Itachi ng Konoha at iyon ang panimulan ng katotohanan tungkol kay Itachi. Nung gabing iyon, pinatay ni Itachi ng kanyang personal na nararamdaman at ginawa ang misyon niya. Sinimulan ni Madara ang mga nakaraan nung binuo ang Konoha upang mapag-usapan ang tungkol kay Itachi at sinakripisyo ni Itachi ang kanyang sarili at may malaking problema ang nabuo simula noong mabuo ang Konoha. Nagsimula ang lahat nung mahigit na 80 taon na ang nakakalipas, ang mundo ay nasa war, ang mga bansa ay nakipaglaban sa kapangyarihan at mapalaki ang kanilang mga teritoryo. Habang war na ito, ang mga ninja ay may iba't ibang clan na nagsisilbing bilang armed units at hinihire ang mga ito ng iba't ibang bansa para makisali sa pakikipaglaban at sa maraming mga ninja clan na ito,
dalawa ang kinatatakutan na malakas at ito ay ang Uchiha Clan at ang isa ay ang Senju Clan. Silang mga taga-Uchiha ay mayroong malakas na chakra at Sharingan at mahusay sa lahat ng uri ng digmaan at nakilala sila bilang Battle Clan at pinanganak siya sa Uchiha Clan na may chakra na malakas at ang katunayan ay namuhay siya ng ganitong katagal. Ang ginagawa niya lamang dati ay makipaglaban at hinahangad na maging mas malakas kaya pinatay niya ang mga kaibigan niya at kahit na ang kanyang nakababatang kapatid. Bilang resulta, nagkaroon siya ng perpektong Mangekyo Sharingan at naging leader ng Uchiha at gamit ang kapangyarihang ito, kinalaban niya ang Senju Clan ng ilang beses at hindi maiiwasan na makaharap si Hashirama na leader ng Senju Clan. Si Hashirama na gumagamit ng wood style na unang Hokage at tumayo sa taas ng ninja world at ang nirerespeto niya. Si Hashirama ay kinatatakutan at nirerespeto ng lahat ng ibang clan at kung gumalaw man ang Senju ay gagalaw din ang Uchiha at ang kanilang clan lamang ang kayang makipagkompetensya sa Senju Clan. Kung ang isang bansa ay hinahire ang Senju, ang kalaban na bansa ay ihahire ang Uchiha. Sa rami ng laban niya kay Hashirama, ang pangalan niya ay mas nagiging kilala din. Tinanong ni Sasuke na para ba sa pagtaas ng reputasyon niya ay kinuha nito ang mata ng nakababata niyang kapatid kaya sumagot si Madara na kinuha niya ito ngunit kailangan niya ng kapangyarihan upang maprotektahan ang Uchiha dahil kapag nakilala ang Uchiha, ang mga kalaban nito ay lumalaki at kinakailangan ng sakripisyo para maprotektahan ang clan habang nakikipaglaban sila sa Senju at iba pang mga clan at hindi ito para sa kasikatan. Ang kanyang nakababatang kapatid ay sumang-ayon at binigay ang mata nito sa kanya ngunit isang araw, ang Senju Clan ay nag-alok ng pagtigil sa labanan at ang Uchiha ay tinanggap ang lahat at parehas na clan ay napagod na sa pakikipaglaban at sawa na ngunit siya lamang ang tumanggi rito dahil para saan ang pagsasakripisyo ng kapatid niya para sa clan. Kinatatakutan ni Madara na ang Uchiha Clan ay maging alipin ng Senju Clan, gayunpaman, pumayag ang lahat sa pagtigil ng labanan kaya bilang kanilang leader ay wala siyang choice ngunit sabayan ang kanilang mga hiling. Makalipas ang maikling panahon, ang alyansa ng ninja ay pumirma ng kasunduan sa Land of Fire upang makakuha ng kapangyarihan sa mga teritoryo. Dahil dito nabuo ang isang bansa at village na naging Land of Fire at Konoha. Ang ibang bansa ay ginaya ang isang bansa at isang village na sistema at ang apoy ng digmaan ay biglang naglaho at kapayapaan ngunit dahil sa insidente, ang Konoha ay naging magulo at ito ang laban kung sino ang unang magiging Hokage at alam ni Sasuke na si Hashirama Senju ang una at ang Land of Fire at buong clan ay pinili si Hashirama at hindi maiiwasan na kapangyarihan ng Uchiha Clan ay mawawala at napagdesisyonan niya na ang Uchiha ang kukuha ng leadership at kaharapin si Hashirama ngunit kahit sino sa Uchiha Clan ay hindi siya sinuportahan at ang kanyang mga subordinate na hindi hinihiling ang pagliyab ng digmaan ay hindi nakiramay at pinagtaksilan siya. Siya ay inakusahan sa pagkilos ng kasakiman at pansariling interest at hindi lamang iyon. Tinutya rin siya bilang makasariling kapatid na ninakaw ang mata ng nakababata niyang kapatid upang maligtas ang sarili niyang mata at hindi niya ito ginasto dahil ginawa niya lamang iyon para maprotektahan ang Uchiha kaya umalis siya sa village at pinagtaksilan siya ng lahat. Naging Avenger si Madara at nagdeklara ng war sa Konoha at siya ay natalo at ang lugar na pinaglabanan nila ni Hashirama ay kilala bilang Final Valley at sinasabi rin na namatay siya doon at kahit na si Hashirama ay pinaniwalaan ito kaya ang lahat ay kinalimutan siya. Ang nakababatang kapatid ni Hashirama ang naging second Hokage at determinado na wala nang magiging traidor katulad niya ulit kaya bilang patunay sa tiwala niya, ipinagkaloob nito sa Uchiha ang espesyal na posisyon at binuo nito ang police force ng Konoha ngunit ang totoo, ito ay pagpapalayo sa Uchiha sa pamumuno ng gobyerno saka ito ay paraan upang mapanatili nila na bantayan ang buong clan at may mga Uchiha clan members ang nakapansin nito. Ito ang mga miyembro na dalhin ang kanyang pagre-rebelde ngunit ito ay huli na dahil napatibay na ng Senju clan ang kapangyarihan nila at ang Uchiha ay naging mga aso ng Senju at ang kanyang na-predict ay nangyari. Ito ay ang pag-atake ng Nine-Tailed Fox Demon nung 16 na taon na ang nakakaraan at ang Nine Tails na ito ay napapaamo at nakokontrol gamit ang ocular powers ng Uchiha at ang nakakataas ng Konoha ay pinagbintangan na ang Uchiha ang may pakana ng ataking ito. Ngunit ito ay natural na kalamidad at walang kinalaman ang Uchiha dito ngunit ang hinala ay nananatili pa din sa mga ito na ang Uchiha ay mag-aalsa at hangarin na kunin ang kapangyarihan, bilang resulta, ang Uchiha ay mahigpit na binantayan ng Anbu Black Ops at puinersa na ilipat ito sa labas ng village. Ang third Hokage lamang ang tumanggi sa gawain na ito ngunit si Danzo ng Anbu Black Ops at ang iba pang counselors ay ginawa pa rin ito kaya sa huli,
Ang Uchiha Clan ay hindi na pinagkakatiwalaan at ang diskriminasyon ay nagsimula. Ang Uchiha Clan ay plinano na magkudeta at kunin ang village at ang nakakataas ng Konoha ay naglagay ng espiya sa Uchiha Clan at ito ay si Itachi. Ang tatay ni Sasuke na si Fugaku ang mastermind ng kudeta na ito at si Itachi ay inutusan ng kanilang tatay na maging espiya ng Anbo Black Ops. Gayunpaman, si Itachi ay nagtatrabaho para sa village na nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa Uchiha. Tinanong ni Sasuke kung bakit pinagtaksilan ni Itachi ang Uchiha kaya sumagot si Madara na magiging mahirap itong intindihin dahil hindi pa nakikita ni Sasuke ang bangungot ng digmaan. Nung si Itachi ay 4 na taong gulang pa lamang ay nakita niya ang kamatayan ng mga tao nung Third Great Ninja War at masyado pang bata nung maranasan ni Itachi ito dahil ang digmaan ay impyerno kaya ang trauma na naranasan ni Itachi ay naging buong pagkamuhi nito sa digmaan. Si Itachi ay isang tao na uunahin muna ang kaligtasan ng village at siya ang tao na pinapangalagaan ang kapayapaan. Sa halip na nakatali ito sa kanyang obligasyon sa kanyang clan ay siya ang ninja na mahal ang kanyang village at ang nakakataas ng Konoha ay kinuha ang advantage sa katangiang ito at inatasan si Itachi ng mga ito ng isang top secret mission kaya para malabanan nila ang Uchiha ay kailangan nila ng Sharingan at ang misyon na ito ay ubusin ang Uchiha clan. Si Itachi ay puinersa na gumawa ng kakilakilabot na desisyon na imposibleng desisyon sa pagpatay ng kanyang mga kalahi ngunit ang Civil War ay nagsimula sa mga katulad ng Uchiha ay yayanig ang pundasyon ng Konoha at ang Land of Fire kaya ang ibang bansa ay hindi na magsasayang ng oras na kunin ang oportunidad na umatake at magsasanhi ng Fourth Great Ninja War. Ang pansariling interest ng Uchiha na kasama ang mga inosenteng tao na walang kinalaman sa Ninja World ay hindi mabilang na tao ay mamamatay ulit kaya napagdesisyonan ni Itachi na siya ang sisira sa kanyang clan at hindi niya kinamumuhian ang Uchiha o kahit pagtaksilan sila. Ang katotohanan dati ay kahit si Madara ay inaasahan ng digmaan at siya ay may galit sa Senju pati na sa Uchiha ngunit alam ito ni Itachi at alam din niya na buhay pa siya. Hinangad ni Itachi na makausap si Madara at nagbuo ng mga kondisyon. Kapalit ng paggabay nito kay Madara sa kanyang paghihiganti sa Uchiha ay hindi dapat si Madara magbubuhat ng kamay sa Konoha. Tutulungan ni Itachi si Madara na patayin ang kanyang mga kalahi ngunit ang Third Hokage ay sinubukan ng ibang opsyon at sinubukan nito na kausapin ang Uchiha para sa kompromiso ngunit ang oras ay nauubos na at ang effort nito ay hindi nagtagumpay kaya nangyari na ang gabing iyon. Ang kanyang misyon ay maging salarin sa pagpatay sa kanyang clan at maging rogue ninja na kahit ang kanyang reputasyon ay mawala at nagampanan ni Itachi ang kanyang misyon na may isang pagliban at ito ay hindi niya mapatay ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos nun, si Itachi ay umapila sa Third Hokage para maprotektahan si Sasuke kay Danzo at sa mga nakakataas at pinagbantaan ni Itachi si Danzo at umalis sa Konoha. Kung sinaktan man ni Danzo si Sasuke ay ikakalat niya ang bawat detalye tungkol sa Konoha sa mga hindi nila kakamping mga bansa kaya higit sa lahat si Itachi ay laging inaalala si Sasuke at hindi nito masabi ang totoo kay Sasuke. Gamit ang paggawa ni Sasuke na ang paghihiganti ay ang kanyang layunin, hinihiling ni Itachi na maging mas malakas si Sasuke at ang Uchiha ay ipinagmamalaking clan ng Konoha at gusto ni Itachi na paniwalaan ito ni Sasuke at kinumbinsi ni Itachi kay Third Hokage na huwag sabihin ang totoo at sa oras na umalis na ito sa Konoha, desidido na ito na lumaban kay Sasuke at mamatay at para mabigay ang kanyang bagong kapangyarihan kay Sasuke. Hindi pa rin naniniwala si Sasuke dahil sinubukan ni Itachi na patayin siya ng ilang beses at sinubukan niya ring gamitin ang Mangekyo Sharingan nito para patayin siya kaya sumagot si Madara na ang kanilang laban ay plano ni Itachi at kinailangan niya na i-pressure si Sasuke sa laban na iyon at pinalaya si Sasuke sa curse mark at ang pagkamatay ng mahalaga kay Sasuke ay ang makakapagpagising sa Mangekyo Sharingan nito at ito ang laban na plinano ni Itachi para sa kapakanan ni Sasuke at nagkunwari hanggang sa huli na sinubukan na kuhanin ang mata ni Sasuke. Hindi naniniwala si Sasuke kay Madara dahil si Madara ang umatake sa Konoha gamit ang Nine Tails at nakipag-team up kay Itachi upang paglaruan ng clan ngunit sumagot si Madara na si Itachi ay nagsisinungaling nung sinabi niya ito kay Sasuke dahil natatakot si Itachi na malaman kung ano ang totoo at nagsinungaling siya upang hindi maniwala si Sasuke kay Madara. Para kay Sasuke si Itachi ay demonyo at siya ang criminal na pumatay sa kanyang clan at sumali sa Akatsuki.
Inako ni Itachi ang responsibilidad sa krimen na ginawa niya at umalis sa Konoha at naghanap ng paraan upang makasali sa Akatsuki at tingnan ang organisasyon na delikado para sa Konoha at lagi niyang iniisip ang tungkol sa Konoha at iniisip niya rin si Sasuke. Nung namatay ang third Hokage na nangako na paprotektahan si Sasuke ay nagpakita si Itachi sa Konoha at ito ay ang pagsabi niya kay Danzo at iba pang mga nakakataas na buhay pa siya. Pinapatigil na ni Sasuke si Madara dahil lahat ng ito ay hindi totoo ngunit sumagot si Madara na bakit hanggang ngayon buhay pa si Sasuke kaya nagulat ito. Tinanggal na ni Madara ang tali at ininform nito kay Sasuke na ang ginawa lahat ni Itachi hanggang sa mamatay siya ay para kay Sasuke. Upang matalo ni Sasuke si Itachi, mapagiganti ang Uchiha clan at para mapalaki siya at maging bayani ng Konoha. Ang katawan ni Itachi ay may sakit at alam nito na malapit na siyang mamatay at siya ay umaasa sa gamot upang mapatagal ang kanyang buhay at para sa kapakanan ng nakababata niyang kapatid ay nakipaglaban ito sa kanya at namatay sa presensya ni Sasuke. Umiyak si Sasuke nung malaman ang lahat ng ito at ininform kina Suigetsu na ang pangalan nila ay hindi na Hebi kundi Taka na simula ngayon at ang Taka ay may isang layunin at ito ay sisirain nila ang Konoha. Balak ni Naruto na hanggat may amoy pa rin si Sasuke na kumakalat sa lugar na iyon ay hindi sila titigil at titingnan nila ang kanilang magagawa hanggang sa mawala ang amoy ni Sasuke kaya umalis na sila ngunit wala nang naaamoy sina Kiba kay Sasuke. Nung kinagabihan, ginawa na nila ang lahat kaya utos ni Kakashi na bumalik na sila sa Konoha. Tinanong ni Madara kay Sasuke kung anong gagawin nito at ita-transplant ba niya ang mata ni Itachi sa kanya kaya sumagot si Sasuke na hindi dahil ang gusto ni Itachi na makita at ang gusto niyang makita ay magkaiba at hindi niya magagawa ang hiniling ni Itachi na gawin niya at ibabalik niya ang plan sa paraan na gusto niya. Nagpakilala na si Tobi kay Kisame kaya hindi makapaniwala si Kisame na siya ang kilala niyang Tobi at gumaan ang loob ni Kisame dahil kung siya ang tunay na leader nila ay mas magiging madali ito para sa kanya at tinawag ni Kisame na former Mizokage si Madara. Sumali si Sasuke sa Akatsuki at ininform sa Akatsuki na silang mga Taka ay sisirain ang Konoha ngunit tinanong ni Madara kung paano niya ito gagawin kaya sumagot si Sasuke na papatayin niya ang mga elders at ang iba ay wala siyang pake. Ininform ni Kisame na hindi ito magiging madali dahil kapag inatake niya ang nakakataas ay paprotektahan sila ng mga nakakababa sa kanila at ang grupo nila ay hindi sapat na gawin ito. Nina si Suigetsu kay Kisame dahil minamaliit sila nito kaya umatake siya kay Kisame ngunit prinotektahan ni Madara. Ininform ni Madara na ang Akatsuki ay kulang sa tao kaya gusto niyang maiwasan ang mga hindi kinakailangan na laban at magkaparehas sila ng interest at ang Taka pati na ang Akatsuki ay magtatrabaho ng sama-sama kaya tinanong ni Sasuke kung ano ang mapapala nila kapag sumali sila kaya sumagot si Madara na ibibigay niya ang Tailed Beast. Sila ang mga chakra monsters at kinolekta ito ng First Hokage ang iba sa kanila at pinanatili na control niya. Bawat araw na may Great Ninja War na nagiging banta ay ginagamit ni Hashirama ito upang mapanatili ang balance ng kapangyarihan at ibigay ito sa iba't ibang mga lupain at ito ay nagsimula sa 5 Great Nations bilang patunay na alyansa. Gayunpaman, kapag pinagtaksila ni Sasuke ang Akatsuki ay mamamatay ito. Dagdag ni Kisame na may 9 na tailed beast sa mundo at ang Akatsuki ay nakolekta na ang 6 at may 3 na lamang ang natitira kaya ang Akatsuki at Taka ay maghihiwalay para kunin ang natitirang 3 at iyon ang kanilang layunin. Inutos ni Madara na huhulihin ng Taka ang 8 tails at kukunin ng Akatsuki ang iba na kasama si Naruto. Nakipaglaban si Suigetsu sa isang hidden cloud ninja at tinanong kung nasaan ang 8 tails ngunit walang intensyon ang lalaki na sabihin ito ngunit gumamit ng genjutsu si Sasuke sa lalaki at tinanong kung nasaan ang 8 tails kaya sumagot ang lalaki na nagsasanay ito sa Onrikyo, Storm Cloud Ravine. Tinanong ni Sasuke kung anong itsura nito kaya sumagot ang lalaki na may dala itong 8 patalim at may tattoo ito sa may kaliwang pisngi na sungay ng toro at nawalan na ito ng malay. Umalis na sila upang pumunta sa Onrikyo at napansin ni Killer Bee sina Sasuke kaya tinanong ni Sasuke dito na siya ba ang Jinchuriki host ng 8 Tails kaya sumagot si Killer Bee ng oo. Tinanong ni Killer Bee kung siya rin ba ay Jinchuriki ngunit sumagot si Sasuke na naruroon siya upang hulihin ito. Inutos ni Sasuke kay Suigetsu na sa kanan ito aatake at si Jugo naman ang kaliwa at sa likod lamang ni Sasuke si Karin. Umatake na si Suigetsu ngunit nasangga ni Killer Bee at napatalsik ang Execution's Blade. Pinaatras ni Jugo si Suigetsu kaya umatras ito at kinuha ni Killer Bee ang Executioner's Blade at sumugod na si Jugo.
Hindi makalapit si Jugo kaya gumamit siya ng curse mark at kinuha ang blade at natalo si Jugo. Kinuha ni Killer Bee si Jugo at binato kina Sasuke at lumapit na si Sasuke dito at nilabas ni Sasuke ang kanyang sword. Ang Executioner's Blade kay Suigetsu at nilabas na ni Killer Bee ang kanyang 8 patalim. Umakit unti-unti itong nasusugatan ni Killer Bee. Gumamit ng chi at pinalakas ni Jugo ang suntok niya. Tinanggal ni Karin ang mga patalim sa katawan ni Sasuke at kinagat ni si Sasuke ng Chidori kasama si Suigetsu. Umatake sa likod si Jugo at ngunit nakaiwas dahil kay Jugo. Inutos ni Sasuke kay Karin na basahin ang chakra nito at i-predict ang mga galaw ni Killer Bee at panatilihin na i-inform sa kanya kung nasaan ang lokasyon nito. Umatake na si Killer Bee kunwari na hindi nakakagalaw si Killer Bee at gumamit ng lariat kay Sasuke at sinalo ni Jugo ito. Nasira ang leeg, dibdib, at mga organs ni Sasuke sa lariat ni Killer Bee kaya hindi na kaya ng chakra ni Karin na pagalingin ito. Magbibigay si Jugo ng katawan at chakra niya kay Sasuke gamit ang pagsanib dito at gagana ito dahil tugma ang katawan ni Sasuke sa kanyang curse mark. Hindi gagana sa isang Jinchuriki ang Genjutsu dahil may 8 tails sa loob niya upang matanggal ito at nagtapos na si Jugo at kailangan na nilang tumakbo. Napapa-atras ni Suigetsu si Killer Bee ngunit gumamit ng malakas na blast si Killer Bee at napansin ng ibang Hidden Cloud Ninja ang usok kaya pumunta sila doon. Nakita nila si Killer Bee. Tinanong ni Karin kung anong gagawin nila dahil hindi na sila makakatakas. Umao sa Raikage at kung malaman ng Raikage ito ay hindi siya matutuwa sa mga nangyari sa nakababata niyang kapatid.